Nakita natin yung nagaganap na impeachment trial kung saan mga corrupted witnesses ang inahaharap sa mismong impeachment court. Marami na ho ang nagko-cover at nag-live podcast patungkol sa nagaganap na impeachment. And as I have said, last week po tayo dito, tayo ay nagsampa nung Lunes kasama si Attorney Israelito Bobet Torion na kini-question yung unang-unang maling pagkakamali ng impeachment court. Yan ay nung hinayaan nilang lisanin ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagiging presiding officer. Doon pa lang naging tainted na yung buong proseso ng impeachment court sapagkat malinaw na sa ating saligang batas, bahagi ng obligasyon ng Senate President ay maging presiding officer diyan sa impeachment court during the impeachment trial basta't hindi ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nasasakdal o humaharap sa pagdinig. Dito sa nangyari nakita natin last week during the first week of the impeachment trial, simula pa lamang umatras na si Sherwin Gatchalian. At diyan kinwestiyon natin na hindi ito nararapat at delikado nanganganib from both sides, the prosecution and the defense. They may question later on the entirety of the proceeding kasi nagsimula ito on the wrong footing. But anyway, kaya po ang ating pakay naman ngayon, ang ating paksa ay ang economic and political powder keg. Sapagkat habang hindi naman siguro kayo nawawaliw dahil hindi na rin kayo nagpapabudol, nakita natin yung nagaganap na impeachment trial kung saan mga corrupted witnesses ang inahaharap sa mismong impeachment court. Yung konteksto po ng pagtaas na naman ng produktong petrolyo next week, sinasabi na ang halaga ay mahigit 10 piso hanggang 11 piso kada litro. Hindi na biro-biro yung sunod-sunod na pagtaas ng halaga ng produktong petrolyo. Last week, nung tayo'y nag-live nung this week rather, July 13, nakaambang itaas at nagtaas nga ang produktong petrolyo. 2 pesos and 62 centavos to 4 pesos and 62 centavos per liter pagdating sa diesel. Nung July 14 yan. At pagdating naman sa gasolina, 2 pesos and 22 to 4 pesos and 22 centavos per liter yung itinaas ngayong linggo. Sa susunod na linggo, ang nakaambang pagtaas ng halaga ng produktong petrolyo ay diesel. Makinig kayo diesel. Ito yung karamihan ginagamit ng mamamayang Pilipino, whether mangingisda, magsasaka, yung public transport natin. Ang diesel ay nakaambang magtaas ng 10 piso hanggang 11 piso kada litro sa darating na linggo. Ang gasolina naman, 4 na piso hanggang 5 piso kada litro. At ito nga yung nagdudulot ng additional stress. Punong-puno na ng matinding tensyon ang kalagayan ng ating ekonomiya. Sa ngayon, ang presyo ng diesel ay 75 pesos to 77 pesos per liter. Ang diesel premium, yung mga gumagamit ng diesel premium, 82 pesos to 84 pesos. Imagine ninyo, yung ngayong lagay ng presyo ng diesel, whether ordinary diesel or diesel premium ang ginagamit ninyo, pag nagtaas ng 10 piso kada litro next week, ang produktong diesel ay magkakahalaga somewhere between 85 to 87 pesos per liter. Yung ordinaryo yan. Yan yung papasanin na naman nung mga bahagi ng transport industry or transport sector. Nung mga nagmamaneho ng bus, nagmamaneho ng jeep, yung gumagamit ng produktong diesel. At yung may mga sasakyan naman, yung medyo, kung meron pa, yung medyo nakakaluwag sa buhay, kung gumagamit kayo ng diesel premium, yung 82 to 84 pesos per liter ninyo this week,
Pag tumaas ng 10 piso kada litro hanggang 11 piso kada litro next week, ang magiging halaga ng diesel premium, 92 to 94 pesos per liter. Balik na naman tayo doon sa inabot natin na napakataas na presyo nung buwan ng Marso, nung unang buwan nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos, Iran at Israel. Ngayon naman, over the weekend last week at hanggang ngayon magwi-weekend, nagpapatuloy ang palitan ng atake, yung wave of strikes sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Patuloy itong nag-escalate o lumalala o tumitindi at walang signal that it will de-escalate anytime soon. So yung memorandum of understanding nila, basura na yun. Nauwi na silang dalawa ngayon sa memorandum of misunderstanding. At ang problema natin, dahil nga 95% of our fuel products are imported mostly from the Middle East, eto na. Andyan na naman ang ating pagtaas ng mga produktong petrolyo. Nakita naman natin na sablay ang presentasyon ng prosecution, dalawang magkasunod na linggo na. Nagpakita sila ng mga corrupt witnesses in the Philippine impeachment trial of our Vice President. Nagsalang ng dalawang star witness or main witness nila na sadya rin palang tad-tad ng kaso. Arbitrary detention, robbery, theft, at yan din ay ipinuna ni Senator Judge Robin Padilla at hindi naman itinanggi noong star witness ng prosecution. Kaya po natin muling ibinalik yung ating TikTok sapagkat namimiss ko yung mga troll sa TikTok. Ayan na naman sila. Sige lang, pasok lang. Basta't makinig kayo. And I tell you, I guarantee you, makinig lang kayo, do what you have to do, mag-comply kayo para makasahod kayo. Biyernes ngayon, baka lingguhan ang koleksyon ninyo ng inyong payola. Makinig lang kayo and I guarantee you, meron kayong mapupulot na matinong usapan at kaalaman at bagong kamulatan dito sa ating pahina. No? Si Percival, maraming salamat. I-post ko lang para hindi masira yung ating momentum. No? So, nandyan ngayon yung ating pinag-uusapan. Wala pa dyan yung sa gasolina. Ha? Ang gasolina, depende kung ginagamit mo yung regular, premium, or high octane. Magkaganoon pa man, ang presyo ng gasolina ay nakaambang tumaas ng 4 hanggang 5 piso kada litro next week. Ito yung direktang epekto ng sigalot sa pagitan ng US at Iran diyan sa gitnang silangan at yung kanilang bakbakan pagdating sa supremacy or control of the Strait of Hormuz. Yung Strait of Hormuz, by now, alam na ninyo ano ang relevance, importance at significance niyan pagdating sa international bilang isang important maritime route. Diyan dumadaan yung mga tankers na nag-aangkat ng produktong petrolyo o langis mula sa gitnang silangan, mula sa Iran. So naapektuhan tayo. Lagay natin ang konteksto bakit natin tinatawag o sinasalarawan ito bilang isang economic and political powder keg. Ito po yung ating paksa ngayong araw sapagkat napapabayaan yung usaping ekonomiya. Nakatuon ang resources, panahon at mga tauhan ng pamahalaan sa ilalim ng Marcos Jr. administration ngayon sa walang tigil na mapanirang pamumulitika. Ito'y sa ngalan ng kanilang survival pagdating ng 2028 at hindi na napapag-usapan, hindi na bibigyan ng pansin, hindi na pagtutuunan ang usaping ekonomiya, panay destructive politics. Kanya minarapat ko na nung nagsimula ang linggo, ginabayan ko kayo nung ating paksa ng patungkol din sa ekonomiya at hindi pa natatapos ang linggo, karamihan doon ay related pa rin sa ngayon dahil nagtugma at tumpak yung ating talakayan noong Lunes.
lalong sumisidhi ang sigalot sa pagitan ng US at Iran. Ito na nga ating hinaharap na talagang pabagsak ang ating piso, daos-dos ang ating ekonomiya, at tila walang direksyon kung saan tayo patungo. No? Ang ating second quarter GDP, merong estimate na ang ating second quarter GDP, ang numero po nito ay ilalabas nila, I think, first week of August. So yung second quarter GDP, inaantabayanan natin sapagkat ang forecast ng ilang ekonomista, ang ating growth lamang ay 2.6%. Pag 2.6%, higit po itong mababa sa 2.8% growth natin, if you may even call it growth, or 2.8% GDP na lang. Wala nang growth eh. Hindi na growth yun eh. Yung ating 2.8 GDP during the first quarter, many economists have given their forecast that our second quarter GDP will only be a measly 2.6%. Tatandaan ninyo na ang sinabi ni Secretary R.C. Balisacan, if we want to attain yung government projection or target pagdating sa ating economic growth, kinakailangan magkaroon tayo ng 3 consecutive quarters of 3.7 at least, 3.7% GDP growth consistently. For the last 3 remaining quarters, kinakailangan ang ating GDP growth ay hindi bababa sa 3.7%. Subalit, meron ding isang ekonomista na ang overall forecast niya for 2026 ay between 2.3 to 2.5%. Hindi natin maaabot yung target na sinet na naman ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit mahalaga ito? Sapagkat pag hindi natin naabot ang target GDP for the next 3 consecutive quarters na 3.7% no less. Ama din yung sinabi ng isang kolumnista at ekonomista na si Alex Magno, maaari na nating i-write off ang 2026 at tratuhin siyang isang lost year. Lost year of economic growth opportunities for us Filipinos. Hindi madali yung 1 full year na nawala dahil lamang sa mapanirang uri ng pamumulitika. Tugunan natin yung propaganda na ginagawa ng pamahalaan. Meron daw silang Executive Order 110, yung uplift, yung unified package for livelihood, for industry, for food, and transport assistance program. Para po sa kaalaman ng uring manggagawa, ang mga middle class, ang working class, kayo ang bumabalikat ng bigat ng pagsusustento dito sa halos walang katapusang ayuda. Ang beneficiaryo ng uplift, virtue of EO 110 ni Bongbong Marcos, yung 4-piece beneficiary. May tinatanggap na yung mga 4-piece. They're numbering around 3.5 million beneficiaries. Bibigyan sila ng one-time 2,000 pesos subsidy. Buti pa sila. May 4-piece ka na, may additional 2,000 ka pa. Hindi tayo natatapos doon. Meron ding kategorya na tinatawag na near poor household. Yung malapit ng maging mahirap. At marami na tayo doon, yung malapit ng maging mahirap, nanganganib ng maging mahirap. Ang kanila pong bilang ay 2.5 million. Dagdag mo dyan yung tinatawag na low-income workers. 15 million ang bilang nito. Itong dalawang kategorya, yung near poor, yung malapit na maghirap na mga tahanan, yung mga miyembro nito, at yung mabababang income ng mga manggagawa, bibigyan sila ng ayuda by virtue of uplift ng 2,000 kada buwan mula ngayong buwan ng July hanggang December of 2026. Bakit mahalagang pinag-uusapan natin dito?
Sapagkat ang ating susunod na tanong, paano? Paano ang middle class? Ano ang ibinibigay na tulong, ayuda, alalay ng pamahalaan sa ilalim ng Marcos Jr. Administration sa middle class? Ang middle class ang bumubuhat. The middle class are the ones doing the heavy lifting pagdating sa revenue generation ng pamahalaan. Yung lower middle class, yung middle class, at yung upper middle class. 63% of all taxes collected, yung mga withholding taxes, ang bumabalikat nito, kayo, middle class. Tanong, meron na bang naibibigay na tulong ang administrasyon ni Bongbong Marcos para sa middle class? Yung matagal na nating kinakalampag na suspindihin muna ang VAT sa petroleum products, sa fuel products, suspindihin muna ang VAT. Buti pa yung mga miyembro ng 4Ps, buti pa yung nakasama sa hanay ng near poor household at yung low-income workers. Meron silang natatanggap na kakarampot na tulong mula sa pamahalaan. Bagamat ito ay hindi ninyo dapat ipagdiwang sapagkat yung 2,000 one-time subsidy sa mga miyembro ng 4Ps, magkakano lang yun. It is only giving you an illusion that the government is sensitive to your problems, but ang totoo hindi. Magkakano lang ang 2,000? Ano lang ang may uuwi ninyo sa halagang 2,000 piso? Pagdating naman doon sa near poor household at yung low income workers, ang ibibigay sa inyo 2,000 from July to December. Tama rin naman sa ating pananaw, 1 peso is better than nothing. Pero dito kasi pagka nakita mo, makikita mo yung contrast eh. Binibigyan lang kayo ng 2,000 piso on a very limited time frame between July, ngayong buwan, hanggang Disyembre. 2,000 pesos. Baliwala sa kanila ito eh. Kung inyong aalalahanin ang mali-maletang pera na kinukurakot at nauuwi lamang sa korupsyon. Bakit ito'y tinatawag nating economic and political powder keg? Irap na ang middle class. Ang middle class ang nagpapasa ng laban. Ang middle class ang nagpopondo sa lahat ng ayudang ito pero hindi binibigyan ng tax relief o anumang tulong ang mga middle class. Bagkus nakikita ng middle class ninanakaw ang bilyon-bilyong piso, daang bilyong piso, trilyong piso na dapat sana'y ibinigay at iginugol sa infrastructure projects, lalong-lalo na yung flood control projects. Na alam naman natin kung hindi ito'y totally ghost flood control projects, ito'y naiwi sa isang substandard flood mitigation projects. So paano ang middle class? There might not be a middle class status anymore. Pag nagpatuloy ito, baka mabura ang ating mga middle class. Baka mabura ang ating mga middle class at nakikita naman natin kung gaano nakatindi ang pagitan, yung pagitan sa yaman ng mga mahirap, yung mga naghihirap, yung mga magiging mahirap at yung mga bagong mahirap kung iahambing mo sa kakayahan at kayamanan ng mga mayayaman. Na the middle class is under attack. The middle class, kayo, yung uring manggagawa. Kanya natin ito paulit-ulit na pinag-uusapan upang magabayan kayo. Matatapos ang linggo, nagbukas tayo ng linggo, ginabayan ko kayo sa usaping ekonomiya. Ganon din hanggang ngayon. Pag-usapan natin ang usaping ekonomiya sapagkat nagbabadyang tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Bakit lagi nating binabantayan kasi itong presyo ng produktong petrolyo? Lalo na ngayon na imbis na lumamig ang ulo ng mga
nag-iisip at nagdedesisyon para sa Iran at Estados Unidos, umiigting ang kanilang sigalot diyan. Dito kakapasok lamang 3 hours ago sa Al Jazeera, sa CNN, fresh wave of strikes, meron 51 minutes ago. So hindi ito lumang balita, ito'y bago at ito'y magpapatuloy hanggat hindi nagkakaroon ng tamang usaping pangkapayapaan para matigil ang sigalot diyan. Hindi pa nga natin nararamdaman yung tinatawag ng mga ekonomista na second round effects. Hindi pa nararamdaman yung second round effects at lalong titining at titindi ang inflation pag pumasok na yung tinatawag na second round effects. Nandito na naman. Fresh round of hostilities sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Economic powder keg ito. Masyado nang mataas kasi ang ating exposure o pagkakautang. Ang ating national debt, like what we have discussed and like what I have mentioned to you last Monday, ang ating national debt ay nasa 18.55 trillion. 18.55 trillion pesos na. At end of first quarter of 2026, lalagyan natin para maintindihan ninyo. Pagkatapos ng first quarter of 2026, ang ating debt to GDP ratio ay 65.2%. Napakataas na ito. Masyado nang mataas ang ating pagkakautang, ang ratio ng ating debt to GDP, at napakataas na ng ating national debt at 18.55 trillion pesos. Subalit, napakababa, napakabagal ng pag-usad ng ating ekonomiya. First quarter, only 2.8% ang ating GDP. At tinataya ng mga mahuhusay na ekonomista na maaring 2.6 lang ang ating GDP ngayong second quarter na ang numero ay ilalabas. Siguro ito ay first week of August. At alam naman natin, pag pinag-uusapan natin ang economic powder keg, nandiyan yung paglobo o hyper-indebtedness. Lobo na yung utang natin eh. Lagpas-lagpas na tayo doon sa international prudential threshold of 60% ng ating debt to GDP. Pwede kang umangat, halimbawa 65% na ang ating debt to GDP, kung higit namang mas mabilis ang pag-unlad, paglawak at paglaki ng ating ekonomiya. Kung sabihin natin nasa 6-7% sana nung first quarter, medyo mapapawi ang ating pangamba. Pero hindi, mga kababayan. Ang ating first quarter GDP ay tanging 2.8% lamang. At pag nagpatuloy itong hyper-indebtedness, itong wealth inequality, nabubura na ang middle class dahil wala namang binibigay na tulong ang pamahalaan sa middle class. Nabubura na ang middle class, yung inflation, it will continue to erode your and my purchasing power. Yung inflation, ang epekto niyan, higit naliliit ang halaga ng ating pera. Yung 1,000 ninyo, higit kakaunti na ang inyong mauuwi pag kayo'y nagpunta sa pamilihan, sa palengke, or sa grocery. Nawawalan ng value at illusion din lamang ang ibinibigay ng malakas na dolyar kontra piso sa ating mga mahal na overseas Filipino workers. It only creates an illusion that you are able to send bigger amount of money dito sa Pilipinas sa inyong mga mahal sa buhay. Illusion lang yun. Maaring sa numero, higit na malaki yung napapadala ninyo. Pero pagdating sa real value, yung purchasing power or purchasing value ng pinadala ninyo na akala ninyo dahil nga it creates an illusion na higit na malaki, konti pa rin ang maiuuwi ng pamilya nyo ron. Bakit? Kasi nga may inflation, tumataas
yung presyo ng pangunahing bilihin dala na rin ng pagtaas patuloy ng produktong petrolyo. Yan yung danger dito sa ating pinag-uusapan ngayon. And again, 95% of our oil products are imported mostly from the Middle East. At pagka hindi planchado, at saradong mananatili at merong sigalot dyan, palitan ng atake dyan sa Strait of Hormuz, dyan sa bansang Iran, magkakaproblema tayo pagdating sa presyo ng produktong petrolyo. Buti pa, again, yung mga miyembro ng 4Ps. Bukod sa 4Ps, may additional 2,000 piso ka pa. Yung mga kinakategoryang near poor household at yung low-income workers, meron silang matatanggap for the next 6 months beginning today, beginning this month, July, hanggang December of 2026, meron silang matatanggap na 2,000 pesos na ayuda na naman every month. Pero lagay ninyo sa tamang konteksto. Ano yung 2,000 piso kung aabot naman by next week ang presyo ng diesel, higit 80 pesos na naman kada litro. Kakainin din yan. Nagtaas na rin ang presyo ng singil ng kuryente. Sunod-sunod yan. Sapagkat yung cost of moving goods, the moment na tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, the cost of moving goods and services tataas. Hindi natin maiiwasan. Yung pag-angkat o pagkuha lamang ng mga gulay diyan sa Benguet, tataas yan. Hindi rin malayo na hihirit ang mga toll companies ng dagdag singil. Hindi rin malayo na hihingi at magpepetisyon ang mga transport groups ng dagdag singil. Yung mga kasama natin sa manggagawang puwersa ng manggagawa, merong hiling na 85 pesos increase. Ito'y granted na into tranches, isang 60 at isang 25 by January of next year. Hindi naman natin masisi kung merong resistance sa mga employer. Talagang it's like walking a tightrope pag nag-uusap ang pagtaas ng presyo o ang pagtaas ng sahod. Lalo na sa sistema natin ngayon na meron tayong kinakaharap na bukod sa economic, itong political powder keg. Anytime, maaari itong sumabog sa ating muka, itong economic crisis, itong political crisis na nakakadagdag dito sa economic strain na ating nararanasan. So yung ating purchasing power patuloy itong liliit. At ang pagtaas ng produktong petrolyo, wala pa ring ibinibigay na malinaw, konkreto at nararamdaman na tulong sa mga Middle East, middle income, middle class. No, bunsod nga ng sigalot diyan sa Middle East. So, yung mga middle class, under threat ang middle class. Baka dumating yung panahon na wala na tayong middle class. Nasasaksihan natin at alam kong nararamdaman ninyo yung paglawak, yung pagitan sa yaman ng mahirap at mayaman. Yung middle class, whether ikay lower middle class, ikay middle class, or ikay upper middle class, nararamdaman ninyo itong economic crisis na nagbabadya na magpatuloy pag hindi umaksyon ng tama ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Sabi ni Ronaldo Matugina, sige mag-engage po kayo at pagbibigyan daan ko yung inyong komento. Sabi ni Rex Mendoza Catalan, pag nagmahal gasolina, nagmamahal din po ang mga bilihin. Tama yan. At Blessed Friday to you too at Excited Arctic Birds. Maraming salamat sa iyo. At si Estelia Baldos watching from Taguig.
So, sabi ni Atila, maganda yung komento ni Atila. Sabi niya, the economic and political powder keg ay malapit na sa sabog internally. The economic state of the Philippines is in crisis because it is not led well politically to serve the interest of the people. Yun nga yung nangyayari. Yung focus sana nung ating entire machinery of the government, instead na poverty alleviation o paano tugunan itong panibagong dagok at krisis na naman, dulot ng panibagong pag-igting ng tensyon diyan sa gitnang silangan, palitan ng pag-atake sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Imbis na ito ang pangunahing pag-aksayahan ng panahon ng lahat ng mga empleyado, kawani at opisyal ng pamahalaan sa ilalim ng Marcos Jr. administration, na BBC sa impeachment, diyan sa huwad na impeachment complaint laban kay VP Inday. So itong economic powder keg, ang mitsa nito ay yung global oil crisis at mahinang piso. Patuloy ang paghina ng ating piso. Dala na rin yan nitong tensyon sa gitnang silangan. Ang pulbura, yung nabanggit ko sa inyo, yung napakataas nating national debt, 18.55 trillion pesos na ang ating national debt. At isa pang pulbura ay yung matumal, mabagal, makupad na paglago, kung may tuturing mo mang paglago, yung 2.8% GDP noong first quarter ng ating ekonomiya. Para yung home management uli, home economics uli. Kung ikay gumagamit palagian ng credit card, pambayad ng mga pangunahing utilities mo, kuryente, tubig, internet, subscriptions mo, pang grocery mo, pang gasolina mo, if you are relying heavily on the use of your credit card to defray for all your home expenses, hoping na ikay mabibigyan ng karagdagang sweldo o increase sa sahod o kaya ay higit pang bubuti ang takbo ng hanap buhay mo, tapos hindi nangyari, paano mo ngayon haharapin itong monthly credit card use mo? Ganyan ang nangyayari sa atin. We cannot just rely on borrowing whether domestically or internationally. Sagad na pagdating, kung gagamitin nating sukatan, yung internationally accepted prudential threshold kung tawagin, tayo ang ating pagbansang pagkakautang sumagad na. Nasa 65.2% na. Pagdating sa debt to GDP, yung ating pagkakautang, 65.2% na. Ang generally accepted standards sa developing or emerging nation, kagaya natin or economy, ay 60%. Tayo ay sumagad na. At wala namang bagong pagkukunan ng revenue o ng pera ang pamahalaan. Kaya ngayon yung middle class kubang-kuba na. Kakabayad ng buwis, hindi pa man nakukuha yung sahod, bawas na yung buwis. And yet you do not get any help from the government. Ayaw tanggalin yung VAT, pansamantala, suspindihin yung VAT dyan sa produktong petrolyo. May nakapagsabi sa akin, hindi nila gagawin yan. Dahil yung VAT na yan, yan din yung bumabalik sa pamahalaan upang pantustos nila. Diyan sa halos walang katapusang ayuda. Diyan na naman. Lagay natin sa konteksto, yung panukalang budget, 7.2 trillion pesos daw next year. Saan mong kukunin yung pangtustos na yan? Kaya naririto tayo ngayon, our economy grows slower than our debt expansion. Makupad, matumal, mabagal ang ating ekonomiya. Pero yung paglago ng ating pagkakautang,
sige-sige lang. At pag dumating na naman, wag naman ang isang malaking kalamidad, maging ito ay lindol na kasinlakas nung dumating sa Gensan, diyan sa Sarangani, wag naman, o panibagong malakas na bagyo, wag naman, wala nang pagkukunan ng pondo ang pamahalaan upang bigyang tulong o ayudahan ang mga mamamayan na patuloy na lang na naghihirap. Ang nangyayari ngayon, dumadaan na lang sa palad natin yung ating monthly na pinagkakakitaan, kung ano man ang trabaho o negosyo. Hindi na natin nararamdaman, ramdam ito ng mga nasa retail industry at restaurant industry. Nabawasan yung kanilang market, especially on a weekend. Marami pa ring tao sa malls. Kasi nga malamig, kasi nga libre aircon. Pero pag nakita mo, yung kanilang spending power greatly reduced. Wala ka ng disposable income wala ka ng extra cash na pwede mo pa rin ipagpatuloy yung paglabas-labas, pagkain sa labas ng pamilya. Hindi na nagagawa ngayon yun dahil ramdam nating lahat. Ang dapat pagtuunan ng gobyerno, unang-una, para mayroon pa siyang, imagine ninyo mga kababayan, economic and political powder keg ang ating topic ngayon. Ito nga yung ating ekonomiya, ang Philippine economy, wala nang lugar para magkamali pa yung mga nasa pamahalaan ngayon pagdating sa usaping ekonomiya. Sagad na. Sagad na. Kumbaga na abot na natin yung ating full operating limit pagdating sa pag-uutang, sa ating pambansang pag-uutang. Nasa 65.2% ng debt to GDP. There is no more room for error doon sa mga nagmamaneho ng ating ekonomiya. Yung ating debt to GDP, 65.2%. Ang ating projected or forecasted GDP for second quarter, 2.6%. Napakababa nun, hindi mo kayang habulin itong napakataas na pagkakautang natin bilang isang bansa. Whether domestic or sa foreign loans natin kinuha yan, kinakailangan pa rin natin na bayaran yan. Ngayon, yung political powder keg, hindi rin ito nakakatulong, yung impeachment trial na nagaganap. Saan ka naman nakakita? Yung presidente na ang trust rating ay negative 27, nakuha pang ipa-impeach at ngayon nga'y dinidinig ang kanyang vice-presidente na ang net satisfaction ay 31, positive 31%. Saan ka nakakita nun? Yung negative 27 na presidente at ang kanyang mga alyado, pinagsisiksikan pang ipagpatuloy itong bulilyaso naman nilang articles of impeachment. Nakita natin, 2 linggo na nagdidinig yan. Ako nga hindi ko na pinapanood Naantabayanan ko na lang yung mga nagbo-voluntaryo magbigay sa akin ng summary, yung ibang volunteer staff natin na nagbibigay ng summary, sapagkat alam naman natin bulilyaso for the 2 weeks na nasaksihan ninyo yung mga nanonood ng live diyan sa impeachment trial, walang napapatunayan ang prosecution. In fact, sila ang nagdiskaril ng mismong kaso nila. Pagka sa isang trial, uunahin mo yung kaso na sa tingin mo ay mayroong kang pinakamataas na tsansang makakuha ng conviction. Hindi ang impeachment court ang nagpataw ng obligasyong ito sa prosecution. It was the prosecution who presented na uunahin nila itong issue ng grave threat. Walang napapatunayan sa loob ng 2 linggo. It's a total waste of our money again. Taxpayers' money. Saan ka nakakita? O ulitin ko, nanonood ang buong bansa, pati na rin yung iba't ibang Pilipino saan mang panig ng mundo. Saan kayo makakita? Nag-i-impeach ang negative 27 na administration, yung negative 27 na trust rating, negative 27 trust rating sa isang net satisfaction positive 31 na vice president,
O paano ka mag-i-impeach ng ganun? Sabi niya, at your side, 100%. At sabi ni, maraming salamat si Catalina. Catalina Camenforte watching from Tacloban. Sabi ni at Huwad Wink, swerte na kung maka 2.6 GDP growth sa second quarter. I always hope na malaki ang ating GDP bilang Pilipino at para sa Pilipinas. Pero pag nakita mo naman na ganito yung mga nagmamaneho ng ating bansa, paano ka aasa? Paano ka magiging positibo? 'Di ba? So yung impeachment is adding pressure to this economic powder keg na ating nasasaksihan at nararamdaman pare-pareho. Huwag na tayong magkunwari pa pare-pareho. Ramdam natin na mayroong problema pang-ekonomiya. Ramdam natin na may problema sa pananalapi ang mga Pilipino at hindi sagot ang ayuda. Kinakailangan dito yung holistic approach kung paano natin ma-uplift yung ating economic status. Hindi rin tugon yung uplift Yung 2,000 kada buwan for the next 6 months doon sa mga beneficiary, that is not enough. That will never be enough. At uulitin ko, hindi sanay manlimos ang mga Pilipino. Huwag natin silang lunurin sa kultura ng paglilimos. Matigas ang tuhod nating mga Pilipino. Ang hinihingi ng Pilipino, katinuan sa pamahalaan, trabaho, oportunidad na patas, pagkakataon na patas at negosyo. Hindi limos, hindi ayuda. Walang dangal diyan sa ayuda. Para maunawaan ninyo kung nasaan tayo ngayon bilang Pilipino, bilang isang bansa, and collectively and individually. Dahil itong patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo, tatamaan tayo lahat dito. Huwag na tayong magkunwari. Ramdam natin lahat yan. Kaya nga itong impeachment ay nakakadagdag sa pressure. Why? Nagkakaroon ng severe distraction from core economic crisis, from core economic issues. Tingnan ninyo, ang problema natin ngayon, yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kung hindi sana tayo nagpadala doon sa mga humihingi ng huwad na transparency at accountability, I am for transparency. I am for accountability, full accountability. Pero hindi sa huwad na transparency at accountability. Their timing was off, yung kanilang pamamaraan off. Imagine ninyo, noong July 6 ay simula ng impeachment, ano yung nasaksihan natin? Diba? Nagkaroon ng pagpapalit ng presiding officer sa Senado. Binuksan ang impeachment court. Inaresto si Senador Dante Marcoleta na isa sa mga nagpapahayag at lumalaban sa korupsyon at kurakot na nasasaksihan nating lahat galing diyan sa maling paggamit ng ating national budget. And then here we are again talking about this economic and political powder keg. Magkakaroon ng masyadong mapalinlang itong impeachment. Nakatago dito yung CONAS, yung Constitutional Assembly. Nakatago yan dyan. Huwag tayong magulat, ilang Lunes mula sa ngayon, 2 Lunes pa. Pag nagbukas ang sesyon uli ng Kongreso, magkakaroon ng State of the Nation Address, makinig tayong mabuti at baka nariyan ang pagpapahayag na simulan na ang usapin patungkol sa CONAS, yung term extension. Yung term extension, hindi rin makakabuti yan. Again, that serves as a severe distraction from our core economic crisis and issues. Tugunan muna ito. Imagine ninyo, yung proposal, meron nakabimbin na proposal na yung amendment to the oil deregulation law. Nasa back burner siya ngayon. Hindi siya prioridad ng Senado. Bakit? Impeachment.
ini-impeach mo yung vice-presidente mo na may napakataas na net satisfaction rating. Yes, napakataas na net satisfaction rating. Positive 31. Bakit napakataas? Sino yung nagpapa-impeach? Yung presidente, yung namunguna sa administrasyon na ang kanyang net trust rating ay negative 27. If you're coming from negative 27, talagang napakataas nung positive 31 net satisfaction rating na ibinibigay, iginawad ng mamamayang Pilipino kay Vice President Inday, na siya naman ngayon ang subject ng huwad na articles of impeachment na dinidinig diyan sa impeachment court. Nagkakaroon tayo ng impeachment trial, pero questionable yung pagtatalaga sa ngayon presiding officer ng impeachment court na si Senator Judge Chis Escudero, sapagkat ayaw gampanan ng Senate President yung kanyang sinumpaang tungkulin na maging presiding officer ng impeachment court hanggat hindi Pangulo ng Pilipinas ang linilitis. So nakakadagdag yan. Plus of course, yung pagkakasira ng kumpiyansa ng ating mga investors, yung mga mamumuhunan, whether foreign or local investors. Nakikita natin dyan na naghahanap kasi mga kababayan yung ating mga mamumuhunan, whether ito'y banyaga o lokal na mamumuhunan, nung predictability. Yung nakikita natin ngayon, very unpredictable. Nandyan yung selective justice, nandyan yung political persecution sa mga kritiko ng administrasyon. Walang clear rule of law. Kaya ang dami nagtatanong, meron pa bang batas na umiiral sa Pilipinas? Kaya patuloy-tuloy yung ating pakiusap sa mga nasa pamahalaan, yung mga sundalo, yung mga pulis, uphold, defend, and respect the Constitution. Ang inyong loyalty ay sa saligang batas, hindi sa mga political personality, kahit sila pa nag-appoint sa inyo. Hindi sila ang inyong amo. Ang inyong amo ay ang soberanya at ang soberanya ay ang mamamayang Pilipino. Bakit na less than 2 years, may nagsusulong na naman, nabubuhay na naman ang usaping CONAS at no election? Ang layunin lang nito talaga ay higit na pahinain ang ating demokrasya at mapanatili ang kanilang sarili, ang kanilang angkan, ang kanilang pamilya, at ang kanilang mga kasabwat sa poder ng kapangyarihan. Pero wala namang naitutulong upang mapabuti ang ating ekonomiya na nararamdaman natin ngayon na talagang nanganganib na. At ang ginagawa nila pa, alienated na yung gobyerno eh. Hindi na responsive. Yung mga nagiging tugon ng pamahalaan, tingnan na lang ninyo. Pag may mga malalaking issue na pumuputok, pakinggan ninyo yung tugon nila. Masyado nang yinuyurakan ang talino ng mamamayang Pilipino. Masyado nang disconnected yung kanilang mga pabalag na balagbag na sagot sa mga matitinong tanong naman na humihingi ng matinong kasagutan. So alienated na ang gobyerno at ang naging impression, ang nabuo na, the proof again is the negative 27 net trust rating ni Bongbong Marcos. Ang nabuong sentimiento sa kabila ng araw-araw na hirap na ating dinaranas dahil sa pataas ng cost of living, yung presyo ng mga pangunahing bilihin, hindi lamang ng produktong petrolyo, magkakasama na yan, pagkain, matrikula, kuryente, ang sentimiento ng mga ordinaryong Pilipino, walang pakialam, walang malasakit ang Marcos Jr. administration sa araw-araw na hirap na nararamdaman at dinaranas nating mga Pilipino. Matuloy lang, masunod lang, maibigay lang ang kanilang kapritsyo na political demolition job laban sa
Vice President Inday Sara Duterte. Masunod lang ang political persecution na gaganap sa mga kritiko at mga tunay na oposisyon. Hindi yung huwad na oposisyon, yung mga tunay na oposisyon na bumabatikos sa mga maling polisiya ng gobyerno upang nang sa ganoon mapigilan nila ang pagiging pangulo ng pinagkakatiwalaang opisyal sa kasalukuyan dito sa Pilipinas. So, ito yung ating sitwasyon ngayon. It's an economic and political powder keg. Nanganganib ang ating, hindi pa nanganganib, talagang wala na, bagsak yung ating ekonomiya. Thank you, Ronaldo Matugina. Done and sharing sa lahat ng GC niya. Maraming salamat. Yung mga nasa Facebook po, sana'y patuloy kayo mag-share at mag-react, mag-like, mag-comment. At ganun din ho yung aking pakiusap. Yung mga nasa YouTube, patuloy po sana kayong to actively engage, mag-comment, mag-like, mag-share, napakahalaga po noon, at mag-subscribe. Iting ko ay nasa Facebook, maraming salamat, patuloy po kayo mag-engage, mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-follow, at welcome ho ako. Welcome ko muli ang aking sarili dito sa TikTok platform po natin. Ako ho ay pinayuhan na marami rin ang nag-aantay sa TikTok, kaya muli po tayo na naririto na sa TikTok. Marami pong salamat sa napakaraming kasama natin, nasa 75,000 and counting. So basahin pa po natin yung ibang comment ninyo. Sabi ni Zin Locido, CSDO. Di na ako makauwi dyan sa Pilipinas, sobra crisis at wala kang maasahan sa gobyerno. Pag may calamity, selective pa magbigay. Tanggalin na rin dapat yan. Hindi lang naman yung mga alyado na mga incumbent ang nahihirapan pag may calamity. No? Sabi ni Jerry James Conde, panloloko na lang sa taong bayan ang ayuda na yan. Again, tama yan. Pero pag may nagbigay ng ayuda, kunin ninyo. Yung 2,000, kunin ninyo, pera nyo yan. Pero huwag kayong tatanaw ng utang na loob sa mga yan dahil ang tingin nila sa inyo, napakaliit. Wala silang respeto sa inyo. They do not respect you as a person, as a Filipino, your dignity. Wala yan. Huwag kayong tatanaw ng utang na loob. Pera nyo yan. Ang nagbabayad niyan, yung kaawa-awang mga middle class na hindi tinutulungan ng mga nasa pamahalaan. Si Tony Bescacer from NYC. Maraming salamat sa iyo, Tony. Sabi ni Virgilio de la Cruz, incidentally, I'd like to greet my fellow lawyer, si Panyero. Attorney, nakasama ko ito noong Wednesday nung ako ay nagtungo sa Magalang, Pampanga. Siya po ay sumusubaybay sa atin at isa rin kapwa ko abogado, si Attorney Eric Mendoza. Panyero, Attorney Eric Mendoza, mabuhay ka at nakakatuwang nagkakilala tayo nung aking pagbisita sa Magalang, Pampanga noong Wednesday. Si Marhi Toledo from Vancouver. Annalisa Garlando, magandang araw din sa iyo. SDS New York, maayong gabi sa kanila, maayong 11-12, maayong adlaw, SDS New York. Maraming salamat sa inyong pagsama. Si Ruel Dancel family from Australia. So mahalaga yung inyo pong pag-share whether you are in Facebook, whether you are in YouTube, sapagkat marami po, higit pong marami ang naaabot ng ating napakahalaga mga talakayan. Sinisikap ko po at tayo po'y naghahanda tuwing meron tayong live podcast para mabigyan kayo ng napapanahon at tamang impormasyon, lalo na sa usapin ng ekonomiya. Dahil napapabayaan na po ito Very busy sila dyan sa huwad na articles of impeachment. Nakalimutan na yung mga mahalagang dapat ayusin ng
legislative department, Senado at mababang kapulungan. Ano na nangyari doon sa mga sinisigaw ng mamamayang Pilipino to amend certain provisions of the oil deregulation law? Natabunan na dahil nga dito sa impeachment. Lagay natin uli sa konteksto ha. Ang nag-i-impeach, negative 27 ang trust rating. Net negative 27. Negative 27 ang trust rating. Ang ini-impeach, positive 31 ang net satisfaction rating. Para matabunan yung issue ng flood control corruption. Babalik tayo dyan. Babalik tayo sa flood control corruption. Hindi natin titigilan yan. Si Mong Tubers from San Mateo, Rizal. Si Nelia Pantonilla Namura from Tokyo. Dami tayong kasama, nagmumula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at nagmumula sa iba't ibang panig ng mundo. Si Marvin Ocampo. Sabi ni Marvin Ocampo, bahagi ito Marvin Ocampo ng kanilang script. Bahagi ito ng kanilang playbook. Yung walang eleksyon, gagamitin nila yung CONAS, yung Constituent Assembly para baguhin ang ating saligang batas. Ang problema ng ating bansa ay corruption. Ang problema ng ating bansa ay inflation. Ang problema ng ating bansa, yung tumaas na naman na unemployment rate na nasa 2.5 million Filipinos na. Ang problema ng ating bansa ay yung oil deregulation law. Yan ang dapat ninyong asikasuhin. Huwag ninyong pakialaman ang ating konstitusyon dahil hindi kayo nararapat maging bahagi ng pag-amyenda o pagrebisa ng ating saligang batas at pagpapalit ng anyo ng ating pamahalaan mula dito sa existing natin na presidential na gagawin ninyong parliamentary. Hindi kayo ang dapat makialam dyan. Wala nang tiwala ang mamamayang Pilipino sa inyo. Ang prueba, negative 27 na ang net trust rating ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Sherry G. Edilior, may God bless you too. So ito yung ating munting ambag by giving you this timely, relevant, and significant topic and subject matter. Sinisikap nating labanan. We are hoping to break the mainstream media blackout on important news and topics kagaya ng usapin ng ating napakakupad, napakabagal, napakatamlay na ekonomiya. Yung patuloy na pagbagsak ng halaga ng piso at eto na naman tayo. Hindi pa natin lubos na nararamdaman yung tinatawag ng mga ekonomista na second round effects. Nandito na tayo, panibagong round of hostilities sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansang Iran. Dami po tayong kasama sa TikTok, nakakatuwa naman. First time tayong bumalik after a long hiatus. Nasa almost 90,000 na ang ating kasama sa TikTok. Maraming salamat. Ganon din yung halos 1,000 nating live viewers dito sa YouTube at alam ko higit pang marami na nasa Facebook. Sana patuloy kayong mag-comment, mag-like, mag-share, pakiusap po. Napakahalaga ng pag-share at pag-follow. At ganun din yun na sa YouTube. Patuloy po kayong mag-like, mag-comment, mag-react at mag-subscribe. Sinisikap natin na bigyan kayo ng magagandang topic na hindi lang panay politika. Pag-usapan din natin yung matagal nang iniiwasan at palagi ang ikinukubli sa mamamayang Pilipino yung estado ng ating ekonomiya. Yan, sabi ni Annalisa Gariando, 25 million pesos a day ang budget sa impeachment. Yan yung sinasabi ko, yung mga recipient ng tigda 2,000 piso, whether one time, yung mga miyembro ng 4 piece o yung 6 na buwan,
kada buwan tatanggap kayo ng 2,000 piso lamang. 25 million pesos a day ang budget nila. 25 million pesos a day ang budget sa impeachment. Alam naman nating lokohan yung impeachment na yan. Sabi ni at Simple Ton TM. So, Simple Ton TM. I agree with you, Simple Ton. Ang talagang kawawa dito, yung middle class. And I dread the day that we may no longer have a middle class. Mauubos ang middle class, whether lower middle class ka, middle class ka, or upper middle class ka. Baka maubos sapagkat palaki na ng palaki yung pagitan ng yaman, ng may hirap at ng mga mayayaman. Tapos yung walang katapusang pagbibigay ng ayuda, sino ang nagpopondo niyan? Ang nagpopondo niyan yung kubang-kuba ng middle class. And I hope you will not wait for that day, Simple Ton, na mainis kayo. Dapat ngayon pa lamang magpahayag na yung middle class dahil ginagawa kayong baka, cash cow, milking cow. Sabi ni Patis Rodriguez, ang aking kapatid, mabuhay ka. Ito yung nagmumula pa sa San Francisco. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay, Patis. Ganon din si Ernesto Abuel. Mabuhay ka, Ernesto. May kasama tayo from Sydney. At may kasama tayo mula sa Maisog, Australia rin, si Alfredo Hicale. Yung mga nag-iimbita po, antabayanan lang po ninyo, inaayos lang po natin yung ating mga schedule. Sisikapin ko po, alam naman ninyo, basta't kaya ng ating schedule, kaya ng panahon at kaya ng ating bulsa, papasyalan ko po kayo. Sabi ni yes, G at G Salatar, sinisikap natin dahil nga ito yung bahagi ng ating advokasya. We are hoping through you sa inyong pag-share, kaya ako kinakampanya na mag-share po kayo sapagkat ang ating advokasya may angat yung antas ng usaping panlipunan, mamulat at madagdagan ang inyong kaalaman. And at the same time, kaya po tayo ay nakikiusap na i-share ninyo because I'm hoping to break the media blackout. I'm hoping to break, through your help, the mainstream media blackout sa mga totoo at mahalagang usaping panlipunan. Whether it be economy, whether it be criminality, whether it be corruption, or whether it be political. At mababasag lang natin itong nagaganap na media blackout at panay papogi releases na lang ng pamahalaan kung patuloy kayo na magiging bahagi ng programa at i-share ninyo ang ating mga live podcast. Si Eduardo Mangalos from California, kasama din natin. SDS New York, again, maraming salamat sa inyo. Sinisikap natin na maging mas madalas pero kailangan din nating magtrabaho, SDS New York, and hindi rin naman tayo nagla-live just for the sake na mag-live at makita lamang na tayo ay nakikita sa social media. Sinisikap natin na mabigyan kayo ng kalidad na live podcast na may kalidad yung ating topic. No? Kaya konting pasensya, basta't kaya naman, dinadalasan natin if I could do it at least 3 times a week. Pero mabigat talaga because may mga research aspect na kaakibat ito. Mary Jane Pareha, maraming salamat. Sabi ni at money myth busted. Yan yung lumalabas sa figure. I think ang nagsabi din yan ay si Senate President Sherwin Gatchalian na 25 million pesos ang kinakailangan gastusin upang tustusan ang isang drama na nagaganap sa Zarzuela diyan sa impeachment court.
Sabi ni Annalisa Gariando again, waste of money and waste of time. Pero yung spelling niya ng waste, bewang. Baka nakapamewang siya habang pinapaliwanag niya. Si Jack Daniel Alfonso, watching po attorney, all ER nurse here in Novaliches, Quezon City. Maraming salamat sa lahat ng mga ER nurses dyan sa Novaliches, Quezon City. Aking mga kapwa taga-lungsod Quezon, kasama natin. Sabi ni at Chris Cole, watching from United States of Lumbia, Cagayan de Oro. So nakikita natin, pag-usapan din natin sa mga darating na araw, yung ating soberanya. Meron pa ba? Meron pa ba? Si Johnny Docto, Maisog Solid, good morning din sa'yo. Si Merlitz Obids from Tokyo, nakasama rin natin siya. Stone-hearted man, team live naman, attorney while eating lunch. Maraming salamat sa iyo, Stoneheart, at pinahintulutan mong samahan kita sa iyong pananghalian. At syempre yung mga kasama natin na ER nurses dyan sa Novaliches, Quezon City. Patuloy po kayong sumubaybay sa ating pagla-live. Dahil binibigyan po natin ng panahon talaga, kagaya nito, kung meron pa, sinabi ko na ito kasi last week bago magtaas ng 4 na piso kada litro ang produktong diesel at gasolina. Ngayon na naman, kung meron pang mabubunot, magpakarga na kayo dahil nagbabadyang magtaas ang produktong petrolyo, ang diesel, mga 10 hanggang 11 piso kada litro, ang gasolina, 4 hanggang 5 piso kada litro. Pilipino, Pilipinas, kaya pa ba? Yung middle class na ating kinakalampag, kaya nyo pa ba? At nanganganib, ulitin ko there might be a day na mawala na ang kategoryang middle class pag nagpatuloy ang ganitong walang direksyon na pamumuno sa ating bansa sa kasalukuyan. Saan ka nakakita? Bago tayo magtapos, paalala ko sa inyo dahil next week meron pa rin yan. Isang negative 27 na Pangulo, negative 27 ang net trust rating. Ini-impeach ang kanyang pangalawang Pangulo na may net satisfaction rating na positive 31. Mamamayang Pilipino, gumising na po kayo. Baka nahihimlay kayo, gumising na kayo. We only have one country. At yung dugong nananalaytay sa atin, kahit mga ibang bayan pa kayo, dugong Pilipino pa rin kayo. So pagmalasakitan natin ang ating bansa. This is also a very valid point ni Lebron. Impeachment or not, the systematic corruption, maleta, payola, Suhol system, and the deception of handing out ayuda to the poor is not geared towards true economic relief or progress, but only for political reasons. Tama ka, nais lamang nilang hawakan sa liig ang mamamayang Pilipino, diktahan pagdating ng panahon na pag-uutusan nila kung sino ang kanilang pipiliin at iboboto. At pampataas na rin yan ng negative 27 rating, net trust rating ni Bongbong Marcos. Mildred Vio Vicente, nililihis ang flood control issues. You are also correct. That is why I am constantly reminding you through my humble channel that the real challenge, wala pang napapanagot. Mag-iisang taon na, sona na naman, wala pa ring napapanagot na malakit dambuhalang magnanakaw ng pera nating mga Pilipino. So ito po ang ating naging talakayan ngayong araw ng Biyernes, July 17, 2026. Maraming salamat sa lahat ng tumangkilik, sumuporta at sumama at nanood. Sana po'y patuloy kayo
na mag-engage. Patuloy po sana kayong mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share, at mag-subscribe sa YouTube at ganoon din ho. Yung nasa Facebook, sana'y patuloy kayo na mag-comment, mag-like, mag-react, mag-share, at mag-follow. Maraming salamat sa halos 100,000. Konti na lang ito. Magwa 100,000 yung kasama natin. Yun, 100,000 na. 100,000 yung kasama natin sa TikTok. Maraming salamat. Tuloy lang po yung ating advokasya na may angat ang antas ng pampublikong diskurso. And again, nais kong tumulong na mabasag natin. Nais kong magbigay tulong to help breaking the mainstream media blackout of all the important news and information that is happening to our country na dapat ay mapahatid sa inyo. Kaya mahalaga na maging bahagi kayo nito sa pagbabasag natin ng mainstream media blackout sa pamamagitan ng pag-share ng ating live podcast. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Magkita-kita tayo muli next week. Ako po muli ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado maisog, kasama ninyo sa paghingi ng tunay na transparency at full accountability. Happy weekend po sa ating lahat.